Mabilis akong bumalik sa shore. Nasa mababaw na parte ako nang nakita kong hayop tumitig si Hector sa katawan ko. Kinikilabutan tuloy ako. Para bang anytime ay sasabog siya sa galit dahil sa suot ko. Nang nakaahon ako, ay agad-agad kong pinulupot ang damit ko. Kahit basa pa ako, ay sinuot ko agad ito. Lumapit siya sa akin at bigla niyang hinapit ang baywang ko. Kinagat ko ang labi ko. Gusto kong umapila pero mabilis ang kalabog ng puso ko at halos hindi ako makahinga. Tayo na. Malamig niyang sinabi. Mababasa ka sa akin. Sabi ko. Paki ko. At mas lalo pa niya akong hinila palapit sa kanya. Nilingon ko ang iilang mga kasamahan kong nasa shore at nagsasabate. Halos silang lahat ay nakatingin sa amin at tahimik. Kita ko rin si Kera na nakaawang ang bibig habang nasa labi ng potato chips na hindi niya mapasok-pasok sa bibig. Kera, baka uwi na kami. Sige. Tumango si Kera sa kakinain yung kanina pang potato chips sa labi. Nang naglakad na kami palayo at bahagya ko silang nilingon, ay kitang-kita ko ang mabilis na talaka nila. Sinulyapan pa kami ni Ami at mukhang kaming dalawa yata talaga ang pinag-uusapan. Nang tumingin naman ako sa dinadaanan namin, ay bawat mata ng mga guest sa resort ay lumalagpas sa akin at dumidiretso kay Hector. Para bang hindi nila ako nakikita dahil sa katabi ko. Yung tipong hindi man lang nila ako napansin kahit nakatingin ako sa kanila dahil nakatuon ang buong atensyon nila kay Hector. Natigil lang ako sa kakausisa sa mga nakatingin ng mas mariin niyang hinapit ang baywang ko. Anong sinabi ni Clark sa'yo? Tanong niya. Wala. Sagot ko. Mukhang may seryoso kayong pinag-usapan na. Wala. Nilingon niya ako at bumuntong hininga siya. Ayokong maglihim ka sa akin pero wala akong karapatan. Kinagat ko ang labi ko. Wala naman kasi, Hector. Paliwanag ko. Tumango siya pero alam kong di siya naniniwala. Okay, sige. Sabi niya, makikipagbalikan siya sa akin. Nilingon niya ako. Nasa tapat na kami ng SOT nung hinarap niya ako ng seryoso. Kinagat ko ang labi ko habang tinitignan ang walang kupas na kagwapuhan niya. Siya yung gwapong hindi nakakasawang tignan. Sa kahit anong anggulo ay gwapo at bago. Kahit anong isuot, hairstyle o gawin ay gwapo pa rin. Kahit napagpawisan, mahirapan o magalit ay sobrang gwapo pa rin. Is that even possible? Bakit ang isang Diyos na ganito ay nasa harap ko at nakikisama sa isang tulad kong normal na tao lang? At anong sinabi mo? Hindi pwede. Bakit di pwede? Tumaas ang kilay niya. Kasi ayaw ko. Sabi ko. Kailan mo magugustuhan ulit? Tinaas ko ang kilay ko. Hindi ko na magugustuhan ulit. Hindi na mauulit. Bakit? Ngumuso ako. Kasi hindi ko na siya mahal. Bakit? Sino na ang mahal mo? At kailan ka tumigil sa pagmamahal sa kanya? Halos magnusblid ako sa sandamakmak na tanong ni Hector. Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko sa pagsagot. Bumuntong hininga ako at binuksan ang pinto ng SOT. Hector, yun na yun. Hindi ko na mahal si Clark. Wala na akong pakialam. Alright, huwag ka na magtanong. Sabi ko at iniligpit ang gamit. Nang nilingon ko siya, ay nakita kong pinasadahan niya ng tingin ang katawan ko. Nag-iwas din siya ng tingin nang nakita ko iyong paninitig niya.
Bumuga siya ng hininga at patalikod pang nagmura. Magbihis ka na. Ngumisi ako sa nakita kong reaksyon galing sa kanya. Alam kong nagpipigil siya. Kagabi pa lang, halatang halata na. Nagpipigil siya hanggang sasagutin ko na ulit. Ewan ko pero para akong excited at nababaliw tuwing iniisip kong sasagutin ko na siya. It's still too early though. Kailangan pa namin ng oras. Hindi pwedeng sa loob lang ng isang linggo ay sasabak na naman kami sa isang relasyon. Kailangan naming matutong dalawa. Nagbihis ako sa banyo. Pagkalabas ko ay kita kong nakabihis na rin siya at nag-organisa na ng mga dala namin. Uwi na tayo. Anya. Tumango ako. Lumabas na kami ng kwarto. Habang nag-check out siya at nilalandi ng receptionist, ay bigla naman akong kinalabit ni Kira. Girl. Anya sabay hila sa akin sa mga sofa ng resepsyon. O Kira. May dala siyang mga papilis at isang sign pen. Naaalala mo yung sinabi ko sa iyong offer? Permahan mo na ito. Dali. Anya. Tiningnan kong mabuti iyong papilis. Kitang-kita ang header sa taas na isang sikat iyong clothing line. Sinong kasama ko dito? Tanong ko. Sa ramp at sa shoot ata, marami kayo eh. Pero sa billboard, hindi pa ako sigurado kung ilan kayo. Ni-offeran ko si Brandon. Nanlaki ang mata niya at halos pumutok ang mga ugat. Abat ang walang hiya ay tinanggihan ako. Bakit? May gagawin daw sa Tagaytay. Anong meron sa Tagaytay? Ewan ko. Yun din ang tanong ko eh. Baka may sakit ang mami niya. Anong may sakit? Wala. Nakausap ko yung mami niya noong isang araw. Nasa lobong ko sa Solaire. Nagkakasino. Anong may sakit doon? At nasa Manila ang mami niya. Wala sa Tagaytay. Nanliit ang mga mata ko. Okay. Ang adik na Brandon na yon, siguro ay may binabalik-balikan siya sa Tagaytay ano? Ano yan? Can't live if living is without you? Umiling ako at mabilis na pinirmahan ang 5 kopya ng kontrata. Tayo na, Chiska. Ani Hector. Binigay ko ang mga papilis kay Kera at tumayo na para makaalis na kami ni Hector. Uwi na kayo? Lumambing bigla ang boses ni Kera nang kinausap si Hector. Oo. Malamig na sinabi ng supladong Hector. Bakit? Swimming muna tayo. Pinasadahan ni Kera ng tingin si Hector sa katawan. Ayaw kong mag-swimming sa maraming tao. Gusto ko kami lang ni Chiska. Parehong nalaglag ang panga namin ni Kira. So, okay sige. Ano Hector? Bili tayo ng resort? Yung tayo lang magsiswimming? Tumawa ako sa sariling biro. Nilingon niya ako gamit ang seryoso niyang mata. Saan? Kailan tayo bibili? Kumunot ang noo ko at hinila na lang siya palayo sa naistatuwang si Kera. Alam kong nagulat siya sa sinabi ni Hector. Oo na, kasi mayaman siya. Mauna na kami Kira. Bye. Sabi ko sabay kaladkad palayo kay Hector doon. May binibinta bang resort? Tanong niya sa akin nang pinatunog ang kotse. Pumasok ako sa loob at sinimangutan siya. Huwag kang bumili ng deed investment kung ayaw mo rin namang may pumuntang ibang tao sa resort. Hindi ito kikita. Huwag ka na lang bumili. May dam ka na naman. Sa inyo pa ang tinago. Ano pang gusto mo? Ngumuso siya at pinaandar ang sasakyan niya. Yung nasusulo kitang naliligo. Gusto kong magmura ng malutong.
Sinasadya niya ba ito? Wala bang preno o filter ang bibig niya at parang natural lang na lumalabas sa bibig niya iyon? Napansin niya ang katahimikan ko kaya sumulyap siya sa akin. I mean, pag tayo na ulit, ayoko may makakita sa iyong iba na ganun ang suot. Naiirita ako. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na maghagis ng bagay sa inis. Kaya wag mong isipin na ayos lang yun sa akin. Pwede bang bumigay na sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko nagagawang kaligtaan siya sa mga sumunod na araw sa school. Hindi kasi alam ni na Desiree, Tara at Janine na may something sa amin ni Hector. Siyempre, ang mga models lang ang may alam nun at hindi naman bungangero sina RJ at mas lalong din nagkakalat ng istorya si Clark. Naging busy kami sa school. Lumalapit na kasi ang midterms. Panay ang aral namin sa lahat ng subjects. Lagi pang nagyayaya si Desiree ng group study at lagi ko rin itong tinatanggihan. Dahil lang sa group study na ginagawa naman namin ni Hector sa bahay. Nanliit ang mga mata ni Desiree nang tinanggihan ko ulit siya. Anong meron? Tanong niya. Lumaki ang ngiti ni Janine nang narinig na di ako sasama. Excited na ako. Tara na. Sabi ni Janine. Binaliwala ko siya at bumaling sa nagtatanong na si Desiree. Busy ako eh. Sabi ko. Mas lalong nanliit ang mga mata niya. Noong high school, laging ikaw ang nagyayaya. Lagi pa tayo sa bahay nyo. Laging ikaw ang excited. Ngayon, ang laki ng pinagbago mo. Des, alam mo namang bininta na ang bahay namin. Nasa apartment lang kami nakatira at maliit yun kaya nahihiya akong magyaya. Isa pa, talagang marami akong gagawin. Siguro mamayang gabi na ako mag-aaral. Baka nga magpuyat pa ako. Sabi ko, humalukip-kip siya at tumango. Okay, fine. Next time, wag ka nang tumanggi. Anya, tumango na lang ako nang makontento siya. Kaya naman ay nang isang araw ay may sinabing announcement ang professor namin sa isang major na subject ay hindi na ako nakatanggi. Pagkatapos ng midterms, sabi ng professor naming matanda na, ngunit nagsusuot pa rin ng sombrerong pang cowboy. Mukha siyang politikong nangungurakot sa kaban ng bayan. Kulang na lang ay tabako at mapagkakamalan ko na siya nga sindero. Ayon sa usap-usapan, ay sindero nga si Professor Vasquez. Kaya hindi nakabigla-bigla ang binigay niya sa aming proyekto. Wala na kayong exam pa. Tahimik kami habang siya ay maingay na diniklara yon. Sa isang kondisyon. Anya, ano po yun sir? Magandang tanong iho. Napangiwi ako nang tinuro niya si Billy kahit na si GB naman yung nagtanong. At hindi naman maganda yung tanong ah. Gagawa kayo ng term paper. Gusto ko ay bumisita kayo sa isang farm. Naging maingay ang mga kaklase ko dahil sa bulong-bulungan. Nakita kong agad dumapo ang tingin ni Desiree sa akin. I will divide you into 4 groups. Each group will have 10 members each. Ani Prof. Vasquez. Biglang tumunog ang cellphone ko. Istorbo. Palihim ko iyong tiningnan at nakita ko ang mensahe ni Kira. Kera. Saturday yung shoot. Siya sa studio. Photographers will include Omar, Clark, Dustin, Bon, at marami pa. Be there. Oh great. Mag-aaral ako mamayang gabi para bukas. Pwede na akong umalis at makipag-shoot kay Kira. Nagulat ako nang nakita ko na sa 1/4 sheet of paper ang mga pangalang kagrupo ko. Chiska, Janine, Desiree, Tara, Clark, GB, RG, Billy, Hector at Oliver. Ano to? Talagang kasama si Clark at si Hector? Yan na.
Sabi ni Desiree. Hala, ayoko. Sabi ko. Sige na, Chiska, pumayag naman sila. Sige na, para puro gwapo yung kasama natin. Tumatawang sambit ni Tara. Napa-fist palm ako at nakitang nipasa na ni Desiree ang papel. Pumalakpak pa siya at parang kinikilig pagbalik sa upuan. I have her guide questions. Sasagutin nyo ito sa pagpunta nyo sa farm. Alam kong karamihan sa inyo dito ay may farm. At kung wala man sila sa grupo nyo, kailangan nyong i-interview ang humahawak sa farm o kahit anong pambukid na negosyo. Isusulat ko ngayon sa whiteboard ang guide questions, ang format ng term paper, format ng documentation, format ng individual assessment at portfolio, at syempre reflection paper. Wow ang dami. Mas lalo akong nagreklamo nang nakita ko na ang dami ng gusto niyang ipasa namin. Sobrang gulo ng mga format at mahirap ang mga hinihingi niya. Pagkatapos ng midterms, di na kayo re-report sa klase ko. I'll just wait for your outputs hanggang finals. Yay! Sigaw ng mga kaklase ko. Syempre, nakakainggan nyo iyon. Kaya lang sa kung ganyan ba naman kadami, ay mas gugustuhin kong uminit ang puwit ko sa upuang ito at makinig sa nakakaantok niyang sinasabi araw-araw. So, may groups na kayo. You decide kung kaninong probinsya o farm kayo pupunta. You have 4 days, diba? After midterms, Sabado, Linggo, at ang Lunes at Martes ay parehong walang pasok. Kaya I expect you do your assessment in those days. Oh great, grabe, great God. Sinulyapan ko si Hector nang umalis siya para sa susunod na klase. Tumango siya at tumungo sa cellphone niya. Ilang sandali ay nakareceive ako ng message galing sa kanya. Hector, kunin kita mamaya pagkatapos ng klase mo. Pag nauna ka, may susi ka naman sa sasakyan ko. Ngumuso ako. Madalas siya sa bahay namin pero hindi pa ako nakakapunta sa kanila. Gusto ko nga sanang pumunta ngayon, kaya lang ay kailangan sa bahay na lang muna sa ngayon dahil magre-ready pa ako bukas. Ako, okay. Kinagat ko ang labi ko at na-realize na kanina patalak ng talak sa harap ko si Tara at Desiree. Sa inyo tayo kasi may probinsya kayo. Dinig ko na taga roon pa si Widribas, kaya talagang doon tayo patungo next week. Parang turutot ang bunganga ni Desiree sa bilis niyang magsalita. Des, wala kaming farm. Paliwanag ko. Maitinuro si Tara. Agad kong namukaan ang kapatid ko kahit nakatalikod lang siya. Pinapaligiran siya ng makakating babae na halos itapon ang sarili nila sa kanya. Tumatawa na parang walang awa si Craig at mukha siyang manhid sa paglalandi ng mga babaeng kasama niya. Craig, malambing na sambit ni Desiree sa kapatid ko. Nilingon kami ni Craig. Nakangisi siya at pinandilatan kaming lahat, pati ako, ng mga babaeng nakaalikid sa kanya. May farm ba kayo? Tumikhim ako at umiling. Tumaas ang kilay ni Craig at nilingon ako. Nakakapanindig balahibo ang kanyang ngisi nang sinabi niyang, Oo, may farm sa rancho si Chiska. Sobrang lawak, sobrang ganda. Kumindat siya sa akin. Magaling Craig, susupalpalin kita mamaya pag uwi.